Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at ngayon po ay meron pong ipinagdiriwang ng buong mundo. Ang araw po ng mga ina. Hindi po tayo lalabas sa mundong ito kung wala po yung nanay na nagluwal sa atin. Ah, Bagamat yan po ay itinakdang kaarawan ng tao. Tama. Dapat din po natin igalang sapagkat alam nyo, iba magmahal talaga yung mga nanay, mga magulang, ano po. At ito po aking ipaglilingkod na paksa ay may kinalaman po sa kababaihan. No? Hindi lang po sa may anak na, kung hindi po sa mga kababaihan na wala pa hong anak. No? Ibig sabihin, bagamat ito po yung nakaukol sa kababaihan, meron din ho tayong kinalamang mga lalaki sa paksahing ito. No? At ang pamagat po ng aking paksang ipaglilingkod, ah, pinamagat ako pong notice of how our women in the church role. Ano yung kanilang gagampanin, no? Nung mga kababaihan sa loob po ng iglesia. What the Bible says concerning woman. Ano daw po yung sinasabi ng Biblia pag pinag-usapan po ang mga kababaihan. Bakit po? Sa mundong ginagalawan natin ngayon, maraming kakaiba. Ano po kakaiba? Tingnan niyo po, minsan po sa mag-asawa, kapag nagiging provider na babae, yung lalaki po parang nagiging submissive po siya. Napapailalim po yung kanyang authority saan? Sa babae. At yan po, marami. Maraming nangyayari o kaganapan. No? Yun po ba katakdaan ayon po sa disenyo ng Diyos? Huwag na po tayong lumayo sa church. No? Meron ng mga tinatawag na ministra, may pastora, may obispa. Yan po ba ayon po sa banal na kasulatan? So meron po akong mga inilatag, ano po? Yung isa, pinauna ko po muna yung labas ng church. Madalas nangyayari yan, karamihan ng mga provider ngayon sa mag-asawa, babae. Kaya ngayon, dahil ang provider babae, ang nangyayari, napapailalim ngayon yung lalaki sa authority. No? Wag na wang mangyari. Wag na wang mangyari na para bagang ano po yung sabi ng sa libutan, na yung lalaki nagiging Andres. Hindi po si Andres Bonifacio, matapang yun eh. Pero yung isa pang meaning ng Andres, ano po? Alam niyo na po yan. May kasunod Andres Bisaya. Huwag nawang mangyari. No, mga kapatid. Kaya simulan po natin. Sa creation pa lang mga kapatid. Sa creation pa lang, ito po yung tinuro na po ng ating kapatid na si Darwin. Bibigyan ko na lang po ng diin. Sa creation pa lang, sa chapter 2, no, mga kapatid, nung inilagay po ng Panginoong Diyos ang lalaki sa Garden of Eden, no, dinadala po ng Diyos lahat ng mga hayop na kanyang nilikha. Meron po siyang tinatawag na dominion. Ano ibig sabihin ng dominion? Kapamahalaan. So nung dinadala po ng Diyos yung lahat ng mga hayop na nilikha niya, ang nagbibigay po ng pangalan, yung lalaki. So nakita po ng Panginoong Diyos, sabi niya hindi mabuti yung lalaki mag-isa. Sabi niya hindi mabuti na yung lalaki ay mag-isa. 'Di ba? Ano sabi? Ilalalang ko siya. Basahin na natin yung punta tayo ron. Ito pa para makita po natin sa creation pa lang, meron na pong papel na ginagampanan ang babae. No? Meron na pong papel na nakatoka sa kanya, hindi pa man ho siya nag-i-exist. Ano po sabi ng Panginoong Diyos? Sa chapter 2:18, hindi mabuti na ang lalaki mag-isa. So ibig sabihin, hindi pa ho siya nag-i-exist. Meron na hong plano ang Panginoong Diyos
nagagampanan ng babae. Sabi kasi ng Panginoon, hindi mabuti na ang lalaki mag-isa. So ibig sabihin, nasa isip na ng Diyos, nasa mind na ng Diyos, na ilalalang po niya ang lalaki ng ano? Katuwang. Yung isa sa mababaw na salita na Tagalog, katuwang. Ano pa yung isa? Katugon. Ano ibig sabihin ng katugon? Meron po kasing tutugunan na pangangailangan o kahingian. Tama ho ba? So, punta tayo doon. Chapter 2, verse 18. Mga kapatid, tandaan nyo po itong passage na to. Ha? Kasi po mamaya, babalik si Apostol Pablo sa creation at ituturo niya itong rason na to. Bakit sa panahon nila, meron hong mag-a-arise na kaguluhan. Ano pong kaguluhan? I-advance ko na. Yung mga babae, dahil magagaling, matatalino, gusto nila women's rule. Dapat kami naman yung mag-rule. We want to rule. Gusto nila authority. The church. We want to rule. Di ba lahat ba ng tao? Kaya nga, ilan na presidente natin naging babae? Dalawa na. Ano ang nangyari sa Pilipinas nung nagkaroon ng dalawang babaeng presidente? Kayo na ho sumagot. Ha? Ito po sabi, at sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Siya'y ilalalang ko ng isang katulong niya. Pansinin niyo po yung binanggit na word. Katulong. Sa English, help meet. M-E-E-T. Pababawing ko po. No? Katuwang. Katugon. Meron po kasing pagtutuwangan silang gawain o gampanin. Meron po nagagampanin yung babae para tugunan yung ginagawa po ng lalaki na nahihirapan siya dahil mag-isa lang siya. Nakuha niyo po? Gusto kong maliwanag sa atin to. Kasi mamaya dyan po babalik si Apostol Pablo. Ibabalik po niya sa creative order from creation kung ano talaga ang function ng babae. Babalik niya po dyan niya hihilain yung argumento. So dito pa lang dapat ma-establish na kung saan po nakalagay ang mga kababaihan. So ibig sabihin, no, ipapas forward natin, binigyan po ng Panginoong Diyos yung lalaki ng matinding pagkahimbing. Nung nahimbing na po, kinuha po yung kanang rib. Bakit po sa kanan? Malapit po sa puso. Para ano? Mahalin. Hindi ho sa kamay, para suntukin. Hindi rin ho sa paa, na pagka nabwisit ka, sisipain mo. No? Malapit sa puso. Para ano? Mahalin. So pansinin niyo po, saan po kinuha ang babae? Sa lalaki. At ang naunang nilikha, lalaki. First, yan ang dapat nating maunawaan dito. Lalaki ang unang nilikha. At yung babae nilikha, para tayo magkaliwanagan na, dahil sa lalaki. I-establish ko yan. Basahin yung paulit-ulit ang verse. Nilikha ang babae dahil sa pangangailangan matugunan na gampanin ng lalaki. Gets nyo? Kuha natin lahat. So ibig sabihin, hindi po nilikha ang lalaki dahil sa babae. I-reverse ko lang. Tama? Payag kayo? Payag kayo? Kasi mamaya, diyan po ang bibigyan diin ni Apostol Pablo. Diyan po siya magbibigay ng emphasis. Kasi para sa mundo natin ngayon, para ang una, babae. Because they want to lead. They want to rule. Dito pa lang, sa Genesis pa lang, dapat maliwanag na sa atin. 'Di ba? Hindi po malabo. Kasi po mamaya, Old Testament to, 'di ba? Sa New Testament, ia-appeal po yan ni Paul, ituturo niya yung creation ng Diyos. Ito yung disenyo ng Diyos. Bakit nyo papalitan?
At bakit nyo sisirain yung creative order, no? At after po ng magpol po ng sin yung tao, mahulog sa kasalanan. Tingnan nyo po di ba nagkasala po sila sa Garden of Eden? Ang naging resulta, pinalaya sila, no? Pinalaya sila sa Garden of Eden. At ano po yung naging curse, no? Sa babae. Ito po. In chapter 3 ng Genesis pa rin, mga kapatid ko, basahin po natin yan. 3:16. Sinabi niya sa babae. So, dahil nagkasala sila Nagtuturuan yung lalaki. So, ito kasi binigay mo kasi. Para pag nagkakasala, ayaw, di ba karamihan ng mga nahuhuli nagkasala. May CCTV ng ebidensya. Hindi po talaga ako yan. Baka mukha ko lang po yan. Wala po kayong makikita sa telebisyon na nahuhuli, nagkasala. Nasasabihin na, ako po yan, pasensya na po kayo. Majority na nagkakasala, nagtuturo pa. Ito kasi, yung ahas wala na maituro yung babae. Ito kasi ng ahas Sabi niya sa akin, hindi daw ako mamamatay. Pag kumain ako, magiging katulad ko kayo, parang Diyos. Na nakakaalam na, eto na, puro turuan na. Di ba karamihan ng ganyan? So ito po yung naging hatol. At sinabi niya sa babae, pararamihin kong lubha ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi. Kaya pala yung mga naglilihi, ang hirap intindihin. Hanapan mo ako ng langka. Ang gusto ko yung makinis yung walang gaspang. Ang hirap hanapin naman. Hanapan mo ako ng ganito. Yung palakang bukid. Ang gusto ko lahat puro babae walang lalaki. Ganun pala, katindi kaya. Ito kasama pala sa Kaya minsan pala yung mga eto nakasulat pala talaga, no? At ang iyong paglilihi, manganganak kang may kahirapan. O kaya pala totoo yung kasabihan na kapag ang babae daw po nanganganak, yung isang paa nasa hukay. Ito po sinabi manganganak kang may kahirapan. At yung sinabi niya sa huli, at ang iyong asawa. Sino po ba yung asawa ng babae? Yung lalaki. At ang iyong asawa ay papahinuhod ang iyong kalooban. At siya'y, yung iyong asawang lalaki, papanginoon sa iyo. Nakuha niyo po? Part po ng curse, no, ng Diyos sa babae, lagay ko lang po sa NIV Sabi po, your desire will be for your husband, and he will rule, over you. Pero ang tanong, nung hindi pa ba sinusumpa, hindi ba ganito ang setup? Hindi ba ganun din, parehas? Balikan natin yung balikan niyo po uli yung 2:18. Tapos ibababa ko po ng 2:18 po, balikan po natin yung 2:18. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki mag-isa. Siya'y ilalang ko ng katulong niya. Ang ginamit po, katulong, di ba? Karamihan sa mga household, wanted, maid. Naghahanap kami, katulong. Di ba? Ibig sabihin, nung katulong, yung mga gawain nila dahil sa dami ng trabaho nila na hindi nila nagagawa, ito yung magiging panagot, yung pinakamagandang Tagalog, panagot, doon sa kakulangan ng oras na hindi nila magawa, kaya nag-hire sila ng katulong. Halimbawa, yung paglalaba, pagluluto, tama ho ba? Tama ba? Mali na ako na sinasabi. Pwede nyo akong kontrahin. No? Kaya i-pass forward natin. At hinulugan ng Panginoong Diyos ng di kawasang himbing ang lalaki at siya'y natulog. Verse 21 na po yung binabasa ko. At kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang at pinaghilom ang laman sa dakong yon at ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae at ito'y dinala niya sa kanya. Hindi ba ganun ang setup? Sa beginning pa lang, ganun pa rin ang setup Na yung lalaki ang unang nilikha at yung babae
nilikha ng Diyos, kinuha sa tadyang. Tama? Ibig sabihin, kung ikaw ay katugon, kung ikaw ay katuwang, natural, hindi ibig sabihin mas mataas ka doon sa tutugunan mo o katutuwangan mo na doon ka kinuha. Tama? So walang contradiction. Nung hindi pa sinusumpa, ganun din yung setup. Na yung lalaki, so subordination, no? Ibig sabihin, magpapasakop ka rin. Tama? Sa lalaki dahil doon ka kinuha sa tadyang. At kaya ka nga nilikha dahil magiging katugon ka doon sa lalaki na nahihirapan siya na mag-isa siya nagampanin sa Hardin ng Eden. Sa binigay po na dominion sa kanya ng Diyos na mamamahala siya sa lahat ng mga nilikha, mga hayop, mga halaman. Tama? So ganun pa rin yung setup, wala pong nabago. No? Kuha niyo po kasi sa panahon ngayon, kahit po sa church, alam niyo po sa pinanggalingan ko sa Iglesia ng Diyos, dati isa lang ho yan. Nagka-function-function yan. Kung alam po ninyo yung Iglesia ng Diyos, haligit suhi ng katotohanan, yun itinayo po ni Nicolas Perez. Meron po sa kanilang tinatawag na ministra, may pastora. Pero doon po sa pinanggalingan ko na naitayo noong 1921, yung unang-una, bawal po talaga magkaroon ng pamamahala, pamumuno ang isang babae. Kaya doon po sa pinanggalingan ko, bawal po na merong ministra, merong pastora, merong obispa, lahat ng mga tra. Bawal po dahil wala po na mababasa tayo na magkakaroon ng otoridad, pamamahala, pamumuno. O yan, pare-parehas po ng meaning yan ha. Otoridad, pamamahala, pamiminuno. Sa ibabaw ng kalalakihan, ang mga kababaihan. Nililiwanag na po yan ng banal na kasulatan. Sapagkat, sa panahon po, pag ipapas forward nyo po yung kautusan, nagkaroon po ng problema si Apostol Pablo na kinaharap na may kinalaman po sa paksang ito. No? At meron nung kasing ibang ginagamit na mga talata ang iba. Ang sinasabi niya, Brad, meron po kasi akong nabasa na ganito eh. Di ba, nagkasala ho yung tao, curse yan eh. Sabi ko, hindi, before the curse pa, ganyan na set up. Nung dumating na yung binhing pinagakuha, yung tinuturo nga kanina ni kapatid na home, natubos niya na sa pamamagitan ng pagtitigis ng dugo. Hindi ba may nakatalata po sa Galacia 3:28? Sabi doon, walang magiging Hudyo, Grego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo. Para bagang ang sinasuggest niya, nagkaroon na daw po ng equality. Yung lalaki at yung babae, sabi ko, pag-aralan natin yung topic na yan, yung passage na yan. Yan ba ang sinasuggest dyan? Na noong natubos na ni Kristo ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan, nagkaroon na ng equality yung lalaki at saka yung babae. Kasi meron pong dalawang uri ng paniniwala ang mga tao. Yung una po, alakihan ko lang yung letra. Yung una po, yung tinatawag nilang egalitarianism. Kung narinig nyo na po yan, anong ibig sabihin po niyan? Yung magkakaroon daw po ang binibigyan nilang diin yung equality o yung equal pagkakapantay na pagtrato. Yan po yung tinatawag na egalitarianism. Search nyo po yan sa Google. Equality, yan yung isa. Yung ikalawa naman po, ito po yung talagang Bible-based. Yung tinatawag po na complementarianism. No? Theological view daw po yan ng maraming mga denominasyon, Christianity, Rabbinic, and Judaism, na meron pong subordination. No? May subordination, mayroong pagpapasakop. 'Di ba? Kagaya po nung sa Genesis. Nakita ng Diyos, hindi pwede yung lalaki mag-isa. Ang laki nung ginagampanan niyang function. Binigyan ko siya ng dominion, mag-isa lang siya.
lahat ng nilikha niya, di ba, lahat may kapartner. Lumikha siya ng baka. May lalaking baka, may babaeng baka. Lumikha siya ng maya. May lalaking maya, may babaeng maya. Ang pagkakaiba sa taong nilikha niya, lalaki, walang katuwang. Di ba? Kaya po siya lumikha noon. So, ibig sabihin, meron subordination. Magpapasakop pa rin yung babae sa lalaki. Dahil kaya nga siya nilikha para doon eh. Siya yung tutugon. No? So, tuloy po natin ang pag-aaral dahil nakita na po natin yan. Topic na yan. Sapagkat nung dumating po yung time ni Paul, ang dami pong magagaling na babae. Ito yung problema niya in the local ng Corinth. Sa lokal ng Corinto. Ang dami magagaling na babae. Kaya nga one time, meron po siya sinabi in the 14th chapter, bagamat hindi natin topic to, 14th chapter, ang sabi po ni Paul, lumabas ba sa inyo yung salita ng Diyos? O sa inyo lamang dumating? Ang daming magagaling na babae, mga aral, mag-prophecy. Kasi nung araw may mga gifts pa. Dumating ba lumabas ba sa inyo yung salita ng Diyos? Na para bagang kayo yung Diyos. Kasi di ba, kanino ba galing yung salita ng Diyos? Sa Diyos. Kaya ang argumento niya, lumabas ba sa inyo yung salita ng Diyos o sa inyo lamang dumating? Hindi ko po yun itatopic kasi ito po yung talagang topic na ngayon. So magbibigay lang ako ng parang side trip. So ito po yung sabi niya in 1 Corinthians chapter 11 verse 8. Dahil ang daming gustong mag-rule sa church. Ang daming, alam niyo sa church, lalo yung mga nauna na rito, siguro ito nararamdam niyo, ang daming nagsasuggest, ang daming ganito na ano. Ang daming ganito, ito yung gusto ko. Kaya nga sabi ni Francis M. yung kanta niya, ito ang gusto ko. Yan yung gusto mo, pero ayan ba yung gusto ng Diyos? Di ba? Ito yung gusto mo. Sabi ni Francis M., ito ang gusto ko. Karamihan ng tao, ganyan ang gusto. Ito kasi yung gusto ko eh. Pero ang tanong, iyan ba yung gusto ng Diyos? Ito na po. In 1 Corinthians chapter 11 verse 8, ito po yung sinisipi ni Apostol Pablo, ibabalik niya po doon sa creation. Sapagkat ang lalaki ay hindi sa babae. Powerful yung sinabi ng apostol na si Pablo yun. Sabi niya, sapagkat ang lalaki ay hindi sa babae, kundi ang babae ay sa lalaki. Order po yan ng creation. Binabalik niya sa Genesis. At verse 9, ito po yung sumunod, lalo ito yung pinakamatibay. Sapagkat hindi nila lang ang lalaki dahil sa babae. Nakuha niyo po? Hindi nila lang ang lalaki dahil sa babae. Kasi balikan niyo yung 2:18 uli ng Genesis, ulit-ulitin niyo yun. Kundi, ang babae ay nilikha dahil sa lalaki. Nakita kasi ng Diyos, hindi pwede yung lalaki mag-isa. Ang hirap ng gampahan niya. Ilalalang ko siya ng katugon niya. Ilalalang ko siya ng katuwang niya. Kaya nga po pagka kinakasal, kung napansin nyo sa church, pag kinakasal, ang upuan po ng lalaki nasa kanan. Ang upuan po ng babae nasa kaliwa. Kasi yung kanan po, ang sinisimbolo niya is authority, kapamahalaan. Na ngayon, nire-reverse po ng mundo. Minsan nga, nakapasok ng sa church nire-reverse na rin. O ang daming, ako nga nagulat meron ako napuntahan ng dati, hindi naman ganun Church of Christ po yan Namangha ako Pagkatapos ko po magturo, yung tinuro ko, pinapaliwanag na ng babae. Parang siya na yung nagbibigay ng hatol doon sa tinuro ko. So ibig sabihin, sa pulpito, lumabas ako, kunyari ihilang ako, lumabas ako. Tinignan ko yung labas ng bill. Church of Christ naman yung nakasulat. Ano ba ito napasok ko? Akala ko kasi iba Pero Church of Christ talaga. No? Kaya nakapasok na rin. At ang totoo, naalala ko nung buhay pa ho ang kapatid na J.R. Tibayan, nung mahinang-mahina na po siya. Meron po siya naging panauhin.
Mangangaral din ho yun. Pinipilit yung topic na to. Na yung babae pwede na raw po magturo sa church. Pwede na mangaral, pwede na sa pagsamba. Pwede na magturo. Pwede na magkaroon ng authority. Sabi ni Brother JR nandun. Kasi magkatabi lang po yung bahay namin, walking distance lang. Sabi ni kapatid na JR, hindi pa talaga ako dapat mamatay. Ayun, alam na alam ni Sister Jim niya, alam niya yung sinasabi ko to. At kilala niya yung tao na yun. No? At meron pa ako nakaka-sharing, preacher din, Brad. Bukas ka ba sa ganitong topic na yung babae pwedeng mag-preach sa church sa pagsamba? Ako, hindi. Kasi sa totoo lang, wala akong makitang batayan sa Biblia. At hindi lang yun. Yung mga nagturo sa akin, nung nabubuhay pa, yan din yung tinuro sa akin, magkaparehas kami ng paniniwala at magkakaparehas kami ng tayo. Kahit po sa Church of Christ Pasay, wala pa akong nabalitano na experience na nagpaturo dito ng babae. Dahil wala nga po sa Biblia. Si kapatid na Nico, yan din po yung tinuturo. Si kapatid na Darwin, yan din po yung paniniwala. At ako po ganun din yung paniniwala. Ngayon po, kung yan po yung paniniwala nyo, huwag nyo pong dalhin dito sa lokal ng Church of Christ Pasay. Pwede po. Kung sa lokal ninyo, doon nyo po exercise yan at hindi naman po kami tututol. Bakit po? Ang Church of Christ po kasi meron pong tinatawag na local autonomy. Hindi po kami makikilam. Hindi po tayo kagaya ng pinanggalingan ko na dati na Iglesia ng Diyos. Centralized kami. Kung ano yung paniniwala ng isa, yun ang paniniwala ng lahat. Kung anong oras yung pagsamba dito, ang oras ng pagsamba 7, sa buong Pilipinas 7 yun, di pwedeng ibahin. Yan ang centralized. Pag sinabi ang kasuotan puro puti, kaya nga kami nung puro puti, kaya tawa ng tawa sa akin si Brother Jerna nung kababaptize ko pa lang, saka si Brother Roger Wanase. Andiyan na si General Gregorio del Pilar. Kasi puro puti. Yun yung nakasanayan namin eh. Siyempre, hindi pa kami hindi ka pa, kumbaga sa kababaptize mo pa lang, hindi naman kagad instant, puti yung sapatos, buti hindi naabutan ni Brother Nelson yun. Para ka talaga si Gregorio del Pilar, puti yung sapatos, puti yung slacks, puti yung barong. Tapos yung nagsusuot, ang itim. Ano ba? Eh, ako talaga naman. Mangingiti ka na lang. Ito po, binabalik po ni Apostol Pablo. Yung paksain na yan, no? Sapagkat nangyayari na talaga. No? Yung ganong mga kapaksaan, no? Ito po, balik po tayo doon, no? Doon sa sinasabi na Galatians na sabi nila, wala nang magiging babae, wala nang magiging lalaki, wala nang magiging babae, kundi kayong lahat kay Kristo ay iisa, no? Ang ibig sabihin to, when it comes to union o yung pakikipagkaisa, pakikisama, true faith, yung access true faith. Kasi without faith, hindi naman tayo magiging kaaya-aya sa Diyos eh. 11:6 po ng Hebrew. We cannot please God and without faith, we cannot please God. Yun po yung nakasulat doon. So yung access, true faith, yung pakikiisa, pakikipagkaisa, no? By faith and access, pag binautismohan po ba yung babae, paglitaw po niya sa tubig, hindi na po siya babae. Hindi ba babae pa rin? Tama? Halimbawa po, yung Pilipino, hentil, tumanggap, nag-decide sa faith niya, magpapabautismo na po ako, preacher. Pagka lumitaw po ba siya sa tubig, Israelita na siya o Pilipino pa rin? Di ba Pilipino pa rin? Halimbawa po, yung isang Koreano, kasi sikat na sikat yung K-pop ngayon eh. Sige, yan ang anuhin natin, K-pop, Koreano, nabautismuhan. Pag umahon ba siya sa tubig, Pilipino na siya o Koreano pa rin? Di ba Koreano pa rin? Nakuha niya po yung dito binabanggit, no? Pag binautismuhan siya, kung ano po yung kalalagayan niya ng una, yun pa rin siya pag lumabas sa tubig. Pagka nailubog siya sa tubig, no? Yung babae, babae pa rin. Yung lalaki, lalaki pa rin after po ng mabautismuhan. Pero yung relationship with God is
equal in union with Christ. Doon po sila nagiging equal o equality. Yung pakikipagkaisa po ninyo kay Kristo, doon po tayo merong pagkakapantay-pantay. Kaya po yung kaninang binabanggit ng kapatid na Nahum, bagamat ang adbentahe po ng kahudyuan, ng Israelita, nasa sa kanila po yung pangako. Nasa kanila lahat ng mga tipan, nasa kanila lahat ng mga aral, sa kanila lahat ng mga gulang, ng mga magulang, si Abraham, si Isaac, si Jacob. Sa kanila lahat galing yun. Okay na. Pero, no, pag pinag-usapan po yung pakikipagkaisa kay Kristo, lahat po yun nagiging pantay-pantay tayo. Wala pong mas lumalamang. Kaya nga po kahit po hindi ka Hudyo sa literal, hindi ka Hudyo sa kanaturalan mo, sa natural birth mo, pero kung ginagawa mo yung kautusan na nakalulugod sa Diyos, ay nagiging Hudyo ka ang pagka-Hudyo mo sa loob, hindi sa titik kung hindi sa puso. At ang kapurihan mo anya ay sa Diyos at hindi sa mga tao. Nakuha niyo po, doon po nagkakaroon ng pagkakapantay-pantay. Yung pakikipagkaisa, yung pakikipagsama sa Panginoong Diyos. No? Tuloy po natin yung pag-aaral. Dito pa basahin ko lang po yung NIV. In 1 Corinthians 11:6, sabi po niya, for man did not came from woman. Liwanag nun. Kanina sabi, sapagkat ang lalaki ay hindi sa babae. Sa Tagalog. Pero sa NIV, mas lalong pinaganda. No? Kasi ganun din naman yung ibig niya sabihin eh. For man did not come from woman. Pero ang napakaliwag sa chapter 2 ng Genesis, no? Lalo po doon sa 21, yung babae galing po sa lalaki kasi nung pinatulog po ng Diyos, yung lalaki kinuha po sa tadyan sa kanang bahagi ng lalaki at pinaghilom at ginawang babae. So saan po galing yung babae? Sa lalaki. Binabalik niya uli doon eh. Saan? Sa created order ng Genesis. Binabalik niya ron. Hindi niya inaalis sapagkat yung katalagahan po ng Diyos mula pa ng pasimula hanggang dumating yung panahon ni Apostol Pablo at maging sa panahon natin ngayon, hindi po nagbabago. Hindi po totoo yung salitang babae ang magro-rule. We rule, no? Hindi po. Hanggang sa panahon ito, hindi pa rin po yun ang katalagahan. Kaya yan po yung binibigyan diin ni Apostol Pablo. For man did not came from woman, but woman from men. Neither was man created for woman, but woman for man. Kasi nakita na Diyos yung pangangailangan eh. Nakita niya. Sabi niya, hindi mabuti. Yung lalaki nag-iisa. Hindi talaga mabuti. Kaya pala minsan yung mga psychiatrists, pag nagpapayo sila, 'di ba? From relationship tapos naghiwalay, maraming mga lalaki na di-depress. Minsan na may natanong akong psychiatrist, ba't karamihan po ng mga namementa lalaki? Kasi ang sabi niya, ang ganda ng paliwanag niya. Kasi ang mga lalaki, minsan sa tigas, ayaw umiyak. Kaya pala meron kantang, boys, don't cry. Di ba? Nakangiti si Brad. Pero yung mga babae, dahil malambot sila, nailalabas nila yung emosyon nila through tears. Kaya para sabi ko, ganun pala. Kaya para mas maraming namumurit sa wikang Ilocano, namumurit, nasisiraan ng ulo, na lalaki compare doon sa babae. Kasi yung mga lalaki, matigas ako, hindi ako iiyak. Di ba? Tigas ako. Yun po. Side trip lang mga kapatid. Ngayon pumunta po tayo doon sa worship in public. Worship in public, sabi nga ng isang preacher, napapanahon na. Pwede na magturo yung mga babae sa pulpito. Gaya ng mga nangyayari sa ibang mga churches, may mga pastora. Minsan nga sa FB, may napanood ako, pastora. JIL, may pastora sila. Yung asawa ni Eddie Villanueva, pastora tawag doon. Preach.
No? Ito po. Tingnan niyo po, 1 Timothy. Ito po yung aral ni Apostol Pablo kasi alam niya, may edad na siya, siyempre, ipapasa niya yung aral para maingatan yung aral sa mas bata. Meron po siyang na-convert na binatang teenager na evangelist, which is po si Timothy. Siyempre, ipapasa niya yung tinatawag na napaka-importanteng aral na to sa magiging hinaharap ng iglesia. Parang kami, sabi nga ni kapatid na Darwin, hindi na kami pabata. So, ipapasa sa mas bata. At ano po yung ipinapasa? Ito po, 1 Timothy chapter 2 verse 8. At notice, ang topic po dito ni Apostol Pablo is public worship. Liliwanagin ko lang public worship to. Ang ganda nito sa sa NIV. Kung may NIV kayo, ang nakalagay po doon sa NIV, ito yung pinaka-heading niya. Sa Timothy chapter 2 sabi po, instruction in worship. Yung gabay daw po sa pagsamba. Instruction in worship. So puntahan po na natin yon, mga kapatid ko. First Timothy chapter 2 verse 8. Ibig ko nga ang mga tao ay magsipanalangin sa bawat dako, naiunat ang mga kamay na banal na walang galit at pakikipagtalo. Gayon din naman na ang mga babae magsigayak ng mga mahihinhing damit na may katimtiman at hinahon. Hindi na mahalagang hiyas ng buhok at ng ginto o perlas o damit na mahalaga. Verse 10, kundi siyang nararapat sa mga babae magpakabanal sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa. Verse 11, ang babae mag-aral na, ano daw po? Ang mga babae mag-aral na tumahimik. Bakit kaya? Alam niyo po sa sanlibutan, iaalis ko kayo sa church muna. Sa sanlibutan. Karamihan po sa mga babae, alam na alam nila yan. Minsan nga, 1975 pa yon, year 2, 2020 na, binabalik pa yung 1975. Bakit ikaw, ganito ka, ganun. Ang tagal na mo. Di ba? Kaya ano sabi, ang babae mag-aral na tumahimik. Pero ang topic dito mga kapatid, public worship. No? Ang babae mag-aral na tumahimik na may buong, ano po sabi? Pagka pasakop, may subordination. May pagpapasakupan siya, di ba? Tumahimik, bakit? Meron kasi siyang pagpapasakupan. Tama? Subordination, meron ka kasing pagpapasakupan. There is time para magsalita ka na tama. Pero meron ding time para yung babae tumahimik. At dito, ang binabanggit po, in public worship. Anong katunayan? Verse 12. Sabi po ni Apostol Pablo, ngayon hindi ko ipinapahintulot na ang babae ay magturo. Aliwanag na Verse 12. Sabi niya, ngunit hindi ko ipinapahintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno, authority, pamamahala, no? Pagpupuno. Di ba? Kundi, ano sabi, binalik ulit, tumahimik. Bakit? Meron ka kasing pagpapasakupan na lalaki. Tapos ibabalik niya uli sa Genesis, verse 13. Sapagkat si Adam ay siyang unang nilalang at saka si Eva, may subordination talaga. May pagpapasakupang ka babae. Kanino ka magpapasakop? Sa lalaki. Nakuha nyo? Binabalik niya sa Genesis Binabalik niya doon sa creative order ng Diyos. Tama? Payag kayo? Kaya maswerte yung mga hindi nag-aasawa
Na babae, wala silang pagpapasakupan. Kung ayaw nyo ng pagpapasakop, kung ayaw, if ayaw lang. Ngiti tuloy ako. Verse 14. At si Adam ay hindi nadaya. Pansinin niyo po kasi sino kasi ang kausap ng ahas? Di ba yung babae? Sino ho yung nakapagpapitas po nung ipinagbabawal na bunga ng punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at ng masama? Hindi ba si Eva ang napol sa trap ng ahas? No? At si Adam ay hindi nadaya kundi ang babae ng madayay nahulog saan? Sa pagsalangsang. History po mga kapatid. Nung ang babae po nakialam, nagkaluko-luko. Nagkagulo-gulo ang history. Ang sarap na ho ng buhay nila sa halaman na ng Eden eh. Ba't ho sila napalayas? Di ba ang tanong ng ahas? Sabi ng ahas, tunay ba na kapag kumain kayo ng pinagbabawal ay mamamatay kayo? Yung tanong po niya, meron na po ba siyang kaalaman o wala? Meron na. Parang tinetest niya na yung babae. Tapos pangalawa, na gusto ko ma-establish dito, sino po yung pinagbabaan ng Diyos ng babala? Hindi ba ang lalaki? Bakit po kaya sa lalaki sinabi at hindi sa babae? Kasi po may subordination. Ang unang nilikha kasi, lalaki. Kumbaga po sa isang barko, ang ano tawag doon? Kapitan ng barko, lalaki. Hindi babae. Dapat ang sinabi ng babae, teka muna, sandali lang ha. Yung mister ko nakakaalam siya, tanungin mo, wag ako. Eh nagdesisyon ka agad. Walang subordination, di ba? Di ba? Parang ganito, kahit sa buhay na mag-asawa, tatanungin si sister, sa buhay di ba? Minsan, babae ka, meron kang gusto, pero dahil kasal na kayo, may gusto kang bilhin, may gusto kang anuhin, pero di ba minsan kinakailangan mo para i-consult? Kasi subordination nga, tama? Eh, yun ang hindi nagawa ng babae. Eh, ako na bahala rito. Ano ba mangyayari pag kinain ko to? Hindi magiging gaya kayo ng Diyos na hindi kayo mamamatay. Kaya nga nung namatay kayo, di ba? Parang ganito yung gusto sabihin ng kaya nga nung namatay kayo, 900 plus pa nga eh. Di ba? Parang yun ang gusto sabihin ng ng ahas eh. Tapos, para ito, pinapaganda ko lang yung kwento kasi yun naman talaga yung tunay na nangyari eh. Hindi naman kayo kagad namatay eh. Kasi pero yung umabot pa kayo na si Adam, 900 plus pa. So, ibig sabihin, ang tinutukoy kasing kamatayan doon, pagkahiwalay sa Diyos. Yun ang kamatayan na tinutukoy. Yung pagkahiwalay mo sa Diyos, yun ang kamatayan. Pero yung mong ganda-ganda na ng kalagayan mo dahil sa babae, nagkaloko-loko, napalayas kayo sa Eden, ang sarap na ng ano nyo doon. Diba? Kaya mahirap pagka yung babae na yung nagkakaloko-loko talaga. Oo, mga kapatid. Yan po history yan, hindi po. At saka yan, fact. Ano ibig sabihin ng fact? Totoo. Katotohanan. So tuloy po natin yung pag-aaral na ito. Ibinabalik po palagi, mga kapatid, ni Apostol Pablo doon sa creative order. Kasi sa 11:3 po ng unang Korinto, tingnan niyo po andito po ang binabanggit, yung veil po kasi sa kababaihan, mga kapatid, it represents na meron pong pinagpapasakupang kang lalaki. Kahit po yung sa kung napansin niyo yung mga Muslim, kung kayo yung karamihan po na merong takip yung ibig sabihin, under po siya na meron po siyang asawa. Na yun lang po yung uh, nagre-represent yung tabing niyang yun na nagko-cover sa niya na siya'y nagpapasakop sa asawa. Ang pwede lang humaakita noon yung kanyang asawa. Mukha kaya nakalitaw lang yung mata eh. 'Di ba? At ganoon din dito.
Yung veil, no, yung lambong, it represent na ikaw ay under, na nagpapasakop ka sa otoridad ng iyong lalaki. So, tingnan po natin yan, 11:3. Sabi po dito sa NIV, but I want you to realize that the head of every man is Christ. So pinabanggit dito authority. That the head of every man is Christ. Ang head pala ng lalaki, si Christ. No? And the head of the woman is man. Ito yung katalagahan na. Kailanman hindi po magiging head ng lalaki ang babae. It is against the creative order. Basahin yung paulit-ulit yan. 11:3 po. Unang Korinto. And the head of Christ is God. So ito po. Yung inaaninuhan o representative ng tinatawag na lambong, no, pagpapasakop o otoridad, na para lang makita natin dito. Sabi, ang topic po kasi rito, uncovering in worship. Yung po yung parang inaano niya. In worship po. Tuloy ko lang po yung pagbasa. Datapot, sa Tagalog po, datapot ibig ko na inyong malaman na ang pangulo ng bawat lalaki ay si Kristo. At ang pangulo ng babae ay ang lalaki. Liwanag po niya. Binalik na naman uli niya doon sa creative order, sa Genesis. So tuloy po natin. 11:13. Ng unang Korinto. Hatulan ninyo ang inyong sarili. Nararapat baga na manalangin ang babae sa Diyos ng walang lambong? Yung tinutukoy po diyan in worship. Hindi baga ang katalagahan din naman na nagtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok ang lalaki ay mahalay sa kanya. Kasi ang pinanggalingan, yung kaninang binasa natin, yung inuna ko lang, yung verse 2, 3. Tapos ito po yung mga nasa ibaba po niya. Ang ibig sabihin, yung authority, yung pamamahala, yung pamiminuno, yung pagkakaroon po ng tinatawag na katalagahang mamahala o maminuno o magkaroon ng otoridad, no? Yung babae sa lalaki kailanman ay hindi po maaari. Kahit po sa worship in public, hindi rin ho sila pwede na magkaroon ng pagtuturo o pamamahalan. Sabi nga po, kundi tumahimik. Bakit po? At sila'y pasakop sa kanilang mga asawang. Tumahimik, mga kapatid. Kaya po, kung mapapansin nyo sa Church of Christ, wala kayong mababalitaan. Di ba may preacher? Preachera. May preachera ba? Kasi di ba, pastor, may pastora, ministro, may ministra. Obispo, may obispa. Preacher, may ba preachera? Ewan kasi brother na ako kung may nabalitaan. Meron ba? May preachera. Sabi ko nga po sa inyo, kung yung po yun na pagkasunduan sa isang lokal na pwede sa kanila, be it. Pero sa Pasay local church po, ng Pasay sa Church of Christ, hindi po practice dito yan dahil yun po yung binabanggit na pag-aaral sa banal na kasulatan. Meron pong subordination, mga kapatid, na yung babae talagang magiging katuwang po siya, lalo na po sa pagpapatibay ng pananampalataya sa loob ng iglesia, pero hindi po siya yung maglilid. Magiging katuwang siya ng kanyang asawa, kagampan, katugon sa pagpapatibay sa mga kapatid sa iglesia, pero hindi po siya kailanman magkakaroon ng otoridad para siya yung mauna o manguna, maminuno, magturo, kung hindi maging katuwang lang. Muli po mga kapatid, sana po makita natin yung kalagayan talaga, yung papel ng mga kababaihan sa loob po ng iglesia. At dapat po ma-realize natin ito habang maaga. Sabi nga po kanina ng kapatid na yung sa topic niya, tayo ang aral
epistola, letra ni Kristo. Ang ibig sabihin, kung meron man dapat na magpamulat niya sa mundo, dapat makita po sa atin. Sa bahay natin, ang nagro-rule talaga, ang may authority talaga, lalaki. Kasi kung nakikita rin sa atin, ng mga kapitbahay natin, ang nagro-rule si babae, tapos ang labanan. Di ba? Dapat tayo yung unang mag-establish nito. Sabi po, nakikilala kayo at nababasa kayo ng lahat ng mga tao. Tayo yung naglalakad na sulat ni Kristo na pinamamahalaan ng mga apostol. Muli po, isang magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat.